Nagbahagi ng isang live video ang dating miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI sa Sitio Kapihan sa Surigao del Norte na si Ma'am Diane Dantes na kasalukuyang nakabase ngayon sa Amerika. Ayon sa sinabi ni Ma'am Diane Dantes, way back 2021, sinabi daw ni J. Renz Kilario o Senior Aguila na si Dr. Jose Rizal daw ang Panginoon dahil nakakapagsalita daw ito ng iba't ibang lingwahe at iba't iba daw ang kanyang propesyon. At dahil nga doctor, kaya si Senior Aguila rin daw ay nagdodoktor-doktoran. Ayon kay Ma'am Diane Dantes, meron daw isang tagasunod na pinangalanan niyang Dencio. Meron daw itong bukol sa baba na walang takot inupirahan ng kanila umanong Diyos na si Senior Aguila. Walang takot daw na hiniwa ni Senior Aguila ang bukol ni Dencio dahil siya daw ay isang doctor. Pagkatapos daw itong inupirahan, ay pinagsalita ni Senior Aguila si Dencio sa kanilang FM radio station na sila lang umano ang nakakarinig. Ito ay para daw patutuhanan niya na siya daw ay gumaling. Ngunit makalipas ang ilang linggo ay namatay daw si Dencio noong March 2021. Ayon pa sa pahayag ni Ma'am Diane Dantes, hindi lahat ng nasa kapihan ay alam na namatay si Dencio dahil daw siguro ay sinikreto nila para hindi mapahiya ang may hawak ng lieg ni Senior Aguila. Pagbubunyag pa ni Ma'am Diane Dantes, marami daw naninirahan sa Socorro ang may mga utang at kaso na tinatago nila umano sa bukid. Narito ang buong pahayag ni Ma'am Diane Dantes. So, ima pa diyong i-explain, aron i-educate ang public to learn and know what is the meaning of kulto. Siguro naman, kahit hindi ako nakapag-aral siguro, alam ko kung anong kulto. Di ba umamin yung butete ninyo na ngayon ay pumapayat na sa problema? Ha. Pumapayat na ang kanilang Panginoon at hindi na nakakakain dahil sa problemang hinaharap nila. Paano nyo patutuhanan ang inyong mga kasinungalingan sa dami ng nag-come forward ng inyong kasinungalingan? Isa pa, eto, kahindik-hindik, no? Way back, 2021, si J. Renz ang kanilang Panginoon kasi inaangkin niyang siya ay Panginoon at si Dr. Jose Rizal, sabi niya is yun ang Panginoon dahil nakakapagsalita ng iba-ibang lingwahe at iba-iba ang kanyang profesyon at dahil nga doktor, siya din ang Panginoon nila ay nagdudoktor-doktoran. Eto na. Merong isang tagasunod na si Dencio Sutana, merong bukol sa baba. At walang takot na inoperahan ng kanilang Diyos. Walang takot na hiniwa ang kanyang bukol. At ginawa niya yan sa kanilang hospital ng mga kulto. Ngayon, at inoperahan inoperahan ng kanilang Diyos kasi nga, doktor daw siya Doktor. Sige. Inoperahan niya. At pagkatapos noon, pinagsalita niya pinagsalita niya yung pobreng Dencio Sutana sa kanilang own radio station which is FM na sila lang ang nakakarinig. Pinapagsalita niya yun isang gabi para ipapatutuo na siya ay gumaling. At ang kagagawa nun na gumaling siya ay ang kanilang Diyos. Mantakin mo yan, doktor siya. Doktor. Ngayon, ang tanong, nasaan na ngayon si Dencio Sutana?
couple weeks later, Densyo Sutana ay namatay. Asaan ang milagro ninyo? Hari ng kulto. Asaan? Namatay siya noong buwan ng March 2021 dahil inoperahan siya ng quack doktor at quack Panginoon, quack quack. So, at pinapatutuo pa niya. Ngayon, I think hindi lahat ng mga nasa kapihan ay alam na namatay si Densyo. Dahil siguro, sekreto lang dahil mapapahiya ang walang hiyang kampo ng kadiliman mula sa itaas na humawak ng leeg ng Baboy Ramong Jerens Kilario. Ikaw ay wala kang karapatang opera ng kahit sino man, kahit pimples lang yan. Wala kang dapat at wala kang lisensyang mag-opera ng kung kanino man. Ngayon, eto, ano ang gagawin ninyo dyan sa inyong mga medical equipment ngayon? Alam ko, i-dispose nyo din yan. I-dispose nyo din dahil papatutuhanan ninyo na wala kayong mga ganyan. Meron kayong mga undergraduate na doctor. Undergraduate. Ano nga meaning nun? Meaning, ni humawak ng isang medical scissor, she is not allowed to do anything medically. Pero, anong ginagawa ninyo? Si Jerens, ilan na kayang mga bata na tinutuli niya? Siyang nagtutuli. At nandyan din niyang, I don't know if she is a certified nursing assistant. Meron siyang tagabantay dyan na nagmamasid kung ano ang gagawin ng kanilang Panginoon medically. So, tinutuli niya yung isang nursing assistant, I don't know, siya ay anong tawag nun? Naghihingo ba? So, kagimbal-gimbal. Sabi pa ng isang undergrad doctor, I will try. Let me try. That is not a time of trial and error. Mga wala kayong lisensya dyan. Gladys Angela, mga wala kayong lisensya, wag kayong feeling-feeling, wag kayong magpi-feeling-feeling para gumawa ng any medical mission. Lalo na yung Diyos ninyo. Wala siyang karapatang mag-opera. At anong nangyari doon sa mama na inoperahan niya? Nagsalita din ba ang inyong Panginoon? Ay, it's a prank. Namatay yung aking inoperahan. Biro mo kung gaano ninyo pinaglalaruan ang mga tao. Membro nyo pa. Ginagawa niyong trial and error at joke. Ang mga sakit. Ginagawa ninyong katatawanan. Karumal-dumal kayo. Ngayon, ano na naman ang sasabihin ninyo sa sarili ninyo radyo para pabulaanan? Buti na lang, ang kawawang Densyo, meron siyang registration sa records. Meron siyang kaya nailibing siya sa siring. Hindi siya kung saan-saan lang dyan sa paligid ng kapihan. At alam ko, pinaghuhukay nyo na
ang mga buto kung saan nakalibing yung mga bata. At ginawa nyo sa isa lang massive grave. So, tinatry nyo talagang takpan ang inyong mga kasinungalingan at pagiging kriminal dyan, tinatry nyong takpan para magiging sinungaling yung mga nagsasalita sa labas na nandyan na mga bumababa. Ngayon kayo, kung yun ang doctrine ninyo, nakalimutan na lahat. At ba't kayo umaapila sa mga iyak ng mga tao sa baba? Ba't kayo umaapila? Huwag niyong angkinin ang langit, mga kapatid dyan. Ay, hindi pala kapatid, mga animal kayong mga kulto. So, kasi bawal eh. Pag hindi nandoon, pag wala doon at hindi nakatira doon, ay salamat my God. Oh, the sun is shining to my face. Now, I challenge you, Dr. Quack, Feras Jerins. Sige nga, Dr. Jose Rizal can speak different language and he is a multilingual. Wala kang alam. Wala kang alam dahil pinawalang hiya mo lang ang mga tao at pinaglalaroan mo. Dahil din sa kagustuhan na ganun ang mangyari, kagustuhan ni Mamerto Galanida at Karen. Kaya marami silang appointee. Karumal-dumal kayo. At ang mga galamay naman, kasama na ng aking mga kamag-anak, nagpo-prove na hindi totoo. Nagpo-prove na kami daw at mabuong sukuro. Buong sukuro. Magsisisi balang araw pagdating ng panahon na sila ay sasakay na sa mga itik papuntang purgatorio, dahil one thing for sure, you all not going anywhere. Do not claim that you all are safe because nandyan na kayo sa paanan sa tinatawag ninyong Diyos. Ngayon, sabi pa ni Mamerto Galanida, hindi totoo na umangkin at sabi ni Jerins na siya ay Diyos. Hindi ba sinabi mo yan sa napakalaking forum? Sabi mo pa, Jerins, na kung ang isang santa nasa sa inyo mamaya, kung sino man ang gusto ninyong i-save, kahit pa nandyan sa bibig, sa bukana ng impyerno. Sabi niya, sino ang makapagpa-stop sa akin? Kung sino ang gusto kong tanggalin sa bunganga ng impyerno, ikaya kong gawin. Kaya niya daw gawin. Natanggalin. At ilagay yung taong nasa impyerno na at ilagay niya sa trono ng langit. Yun ang sabi ng kanilang Diyos. Kaya naniwala naman ang mga tagasunod nila, naniniwala naman ang mga kanilang tagasunod na siya nga ay makakapag-save. Wala kang karapatan, kagaya ng wala kang karapatang mag-opera nino man. Kaya tuloy namatay si Mang Densyo dahil ini-experiment mo lang at ang lakas ng loob mong hiwain ang leeg ng mama at pinagsalita mo pa sa inyong FM station. Ang kapal ng mukha ninyo. Ang kapal. Ayan na, nakadalawa ka ng pinatay mo, na proven na namatay.
Kagaya nung pinatay mong yung isang buntis na iniwanan nyo lang ang patay na katawan sa hospital ng Surigao. Ikaw ang nagdala nun. Doon kasama ka. Walang hiyang Jerin Skilario. Ikaw ang nagdala ng buntis doon. Pero ano ang ginawa mo? Iniwanan nyo doon sa hospital na wala ng buhay. At tuwang-tuwa naman kayong mga tagasunod diyang mga uto-uto, mga kulto, dahil kasama ang Diyos sa nahihirapan ng nanganak. So, wala kayong kawala kung gaano nyo winalang hiya ang inyong mga miyembro na hanggang ngayon ikomatos na, hindi na marunong mag-isip dahil diretso na ang kanilang mind na mapunta sila sa langit. Masyado kayong karumal-dumal. Karumal-dumal yung ginagawa ninyo. So, wag niyong pabubulaanan, kundi patutuhanan nyo na lang. Sigurado ako, yung kanilang medical room dyan, surgery room, i-dispose nila yan. Di-dispose nila yan. At yung hukay nila dyan for their drug operation, si Karen, tatakpan nila yan. Hala, hindi na, headband na lang. So, ako'y nalulungkot sa mga kapatiran natin dyan sa Socorro na nagkawatak-watak yung mga pamilya dahil sa kagagawa ng kulto. Ngayon, itatanggi ninyo. So, ilan ang mga family? Ilan ang mga family dyan na pinaghihiwalay ninyo? At sabihin nyo lang, it's all right. Makaka-move on din yan. So, bibigyan nyo ng ibang asawa na meron ding asawa. So, ngayon sabihin yung kasinungalingan. Ang dami na dyang mga nanganak na pinag-aasawa nyong may asawa na. Ilan na? Paano nyo yan pasinungalingan? Hi, madam! My dearest madam! Socorro Rivada! Oh my God! Ang aking best friend na grabe ang tulong niya sa akin noon hanggang ngayon, mapahanggang ngayon. Socorro Rivada, ikaw ay nag-iisang karapat-dapat na maging santa at hindi yung mga taga-bundok na mga sinungaling. Sobra-sobra sa kasinungalingan, no? So, masyado kaawa-awa yung mga bata, yung mga anak na tinatakwil ng mga magulang para lang sa kahimayaan, sa langit na pinapromise ni Jerins na maibigay niya mamaya. Na respeto nga, hindi mo kayang ibigay, langit pa kaya? Na respeto nga na mga miyembro ninyo, hindi ninyo kayang ibigay, langit pa kaya? Garapal ang mukha ninyo. At ang director at saka writer ng mga drug lords, kaya nilang suportahan. At ngayon, ito na ngayon yung mga kaso. Hey ta, Jerilyn Banay-Banay. So, ilan? Ngayon, kung meron kayong mga kaso-kaso, pababayarin nyo, mangungulikta kayo sa mga tao para ipantustos.
Ba't hindi nyo harapin yung sarili nyong katarantaduhan at kayo ang maghirap? Pero, one thing for sure, wala na kayong kawala. At meron pa kayong mga pinapadalang mga decoy. Ay, naiinitan na ako. Kunti lang naman. So ngayon, tayo ay maghubad. Maghubad tayo kagaya ng kanilang training na pinapaghubot-hubad nila. Gusto niyo makita? Gusto niyo makita? Ako'y maghuhubad. Maghuhubad na ako. Charan! Maghuhubad ako. At tatakbo ako sa yard ng Kulto Community. Tara! Ayan. So, ang sarap. Napakasarap ng araw, mga kapatid. Masarap mabuhay. Masarap mabuhay na hindi ka nakakulong sa kadiliman at kasinungalingan. Ako, personally, mga kapatid ko, mga kabag-anak ko dyan sa bundok, hayaan ko kayo. You know what? Hindi ko iniinda. Hindi na ako nasasaktan. Dahil balang araw, pag kayo ay nagising na sa inyong pagiging kumatos, ako'y makilala niyo din. Ako'y makilala niyo na rin na ako'y isa ninyong kapatid, nagmamalasakit sa inyo at sa buong angkan ng Socorro. Ako'y anak ng bayanihan. At makita, maano ko pala, patutuhanan natin, sabi ni Raldin alam mo, Raldin Florano, ikaw ay, kayo ni Ralna, ipinanganak kayo na hindi bayanihan. Dahil, ang ating butihing mayor, ito may walag dahil nag-asawa sa ating butihing pare na si Florano. Father Florano, I respect to you na hindi ka sumali sa kulto. Okay. Kayong dalawa ni Ralna, pinanganak kayo na hindi kayo nakakapasok ng mga forum ng bayanihan. Iyon ang dahilan bakit nagkawatak-watak at nag-separate ang ating butihing Mayor Dominador Tarok. Dahil nung time na yung si Mayor Dinya ipinapasok na sa bayanihan, hindi nagustuhan ng kanyang half-brother. Kaya humiwalay. Kailan lang kayo, Ralna at Raldin, naging bayanihan? Kailan lang? So, wag ninyong sabihin na kayo ay born and raised bayanihan. You were just raised by your grandma, which is the founder of bayanihan, one of the founder. Pero, hindi kayo nakapasok mula nung ipinanganak kayo. Malalaki na kayo na naging bayanihan. Kaya wag nyong angkinin. Kaya ikaw ay bulag ngayon at pumapayag na magsinungaling sa harap ng kamera kung ano ang nangyayari. Alam na alam mo, ang lola mo ay nakadextrose na at hindi na makakausap, tapos sasabihin mong nagbibiruan pa kayo dahil na heart attack. Inakaratay na yung lola mo. May she rest in peace. Huwag niyong piliting baliin. Kasi maraming mga nakakita. Pinapalibutan na ang lola mo ng mga fake medic ninyo at hindi na nakakapagsalita.
Nakapikit na lang ang kanyang mata, hindi mo na makausap. Ano ang pinagsasabi mong kausap mo pa? At kaaalis mo lang na nagbibiroan kayo. Kaaalis mo lang sa kwarto ng lola mo. Pero bakit mo pilit na pagsisinungalingan ang katotohanan para ipaalam sa mga tao kung ano ang nangyari? So, meron talaga kayong mga tinatago. Kagaya ng pagtatago ninyo ng inyong mga baril na pinaghahakot nyo na paalis ng kapihan para mapagtakpan ang karumal-dumal at pagiging drug lord ni Karen Sanico. Di bali, Karen, nagtatago ka lang naman dyan eh. Nagtatago ka sa bundok at gamit mo ang forces ng bayanihan na sinira ninyo. Nilason ninyo ang mga tao. Nilason nyo ang kanilang mga isipan. Aray, may kagidnak ko. Nangangati ako, animal, ang virus ni Mamer. Napapunta rito, hala, nakarma ako. Sabi pa ng kanilang Diyos, hindi na yan makakauwi ng Pilipinas dahil makakarma yan. Sino ka? Sino kang animal kang mag-predict ng aking future? Hindi mo nga na-predict na darating tong mga ganitong ngayon eh. Hindi mo nga na-predict eh. Tapos sabihin mo, giyera na. At dito daw sa Sukuro mag-uumpisa ang giyera. Kayo ang nag-umpisa dahil lumalabas na ang inyong mga karumal-dumal na pinagagawa dyan. Kaya nyong paikutin ang mga utak ng mga utu-utu na mga professional sana. Ray, nangati talaga ako. Lo. May kagid na siguro ko. Nagkagid ko. Lo. Ouch. Ang kagid ni Mamer ni fly dire. So, Charina, mate. Hi, mate. Magyaw-yaw na sadta. Kay grabe ka pa nga hambugiro. Buhat sila ilang kaugalingong interview. Para ila ang tanan. Gamit sila ilang force. Gamit sila ilang kaugalingon. Gasto sila. Kay, mga drug lord good. Birada diha, that's it. Yes, birada diha, mga drug lord, kayang tustusan yan. Kahit pa yan, anong istasyon ang gagawin nila. Meron silang mga may sariling FM. Pero paano? Ano nangyari sa mga ginagawa ninyo? Ang inyong flag na tinayo ninyo, ang flagpole ninyo ay bumagsak dahil hindi kaaya-aya sa mata ng Panginoon. Correct? Yes. Ang interviewer is Ila Rapod. Sila ra ang nagbubulahan. Sila ra lagi. Ila sa kanila ang istasyon, sa kanila ang nag-interview, at sila din. Si Mamerto Galanida ang nagpapaliwanag kung ano ang meron sila. So, pinagluluko ninyo. Take note, hindi kami member ng kulto. So, we have an ability to think and analyze what's right or wrong. Sabi ni Charina, mura sila mga kurukungho. Hey, what is that? Kurukungho. Yeah, mura daw sila mga kurukungho. Yeah, we have new version of kulto. Kurukungho. Let's do it. So, yeah, sila ra ang magtubag, sila ra ang mag-explain. Kay gusto jud nilang moabot sa tibuok kalibutan kung unsa sila.
guess what? Diha ra na sa inyong kapihan gaya ng inyong mga kagid. Diha ra kutob, dyan lang yan. Kayo na lang ang mag-usap. Bayaran ko kayo. Bayaran ko kayo ng 5 piso para kausapin nyo ang inyong mga sarili at lulukuhin nyo ang inyong mga sarili. Mga buang kayo. Tinitira nila ang Mabuhay Radio. Pero hindi sila magkaharap. Ayaw nilang humarap doon. Hindi nga personal. Isa Zoom lang naman. Kasi sabi pa may pinost yung kapatid ko at tula. Tula yan ni Mamerto Galanida or yung Diyos nila na nagduduktur-dukturan. Dr. Quack. Grabe no, napaka ano niya, yung lakas loob. Dahil inaangkin niya na talagang siya ay Diyos. Mag-uopera siya. Inoperahan niya, namatay couple weeks later. Pero hindi sinabi sa FM radio station na namatay yung inoperahan niya. Pero after ng operation, pinagsalitan niya na isang milagro at patotoo na siya ay Diyos. Dahil hindi siya doktor, inoperahan niya at gumaling. Hindi gumaling. Natanggalan yung bukol pero namatay naman. So, napaka karumal-dumal tapos pilit nilang tinatakpan. Ngayon, tignan nyo, ipaliparin nyo na yung inyong mga drone dyan. Magkakandara pa yan para itago nila yung kanilang mga medical equipments. Bumili sila ng kanilang mga medical equipments at sila na ang mag-surgery, mag-dextrose, ilarab. Oh yeah, they have everything. Lies. Inaangkin nila ang langit. Pero paano ka mapapunta sa langit kung ikaw ay may ibang asawa, kung ikaw ay sinungaling, kung ikaw ay drug lord, kung ikaw ay okay lang na pag-asawahin ang mga minor de edad at pipilitin nyo pa, ipadlak ninyo sa inyong barangay Agila, ipapadlak ninyo yung mga kawawang bata na ayaw magsipag-asawa at wala silang magagawa kundi manood ng porno hanggang sa tuluyan na silang makurap ang kanilang mind at madala doon sa pinapanood nila. Pinapadlak ninyo yung mga kawawang bata para lang pinipilit nyo para magtalik yung mga bata. Yun lang ang hindi nyo pwedeng ma-dispose. Kasi lahat ng mga tinutukoy namin na mga ginagawa ninyo, dinidispose ninyo. Mga buto ng mga sanggol na inilibing nyo na walang dangal. Hinuhukay nyo na lahat. E paano yung mga hindi nyo alam kung saan nakalibing? At kung totoong Diyos yan, bakit kailangan nyo pa ng mga tao para maghukay? Bakit kailangan nyo pang ilipat yung mga baril ninyo? Mga drug lord kayo, bakit kailangan nyo pang mag-aksaya ng panahon at magpapapawis? Diyos yan. In one blink of an eye, it's done. It's already vanished. Doon na lang. Yun na lang. Mga taong nakumatos dyan sa kapihan, isipin ninyo. Kung tunay yan na Panginoon, bakit siya mamumroblema? Pumapayat na siya ngayon kahit anong pakain ng kanyang yaya. Nang bugaw dyan. Kahit anong gagawin, pumapayat na siya. Buti nga sa'yo, dahil isa kang walang hiyang
mapang-ape. Inaapi ninyo ang mga tao at ngayon mag-aano ka, sasabihin mo, ganun talaga ang buhay ng mga santa at santo, binabato. Kayo lang ang nagbabato sa mga sarili ninyong mga ulo. Kumukuha kayo ng bato para ipukpok sa inyong mga sariling bungo. Mga buang kayo. So, magsasalita kayo, magsasalita. Salita ng salita. Habang hindi na alam na sasabi na ang totoo. Pabubulaanan ninyo kung ano yung mga katarantaduhang krimen na ginagawa ninyo. Kaya pilit nyong tinatago. Ngayon, ilang matatanda dyan, ilan ang mga may sakit na hindi nyo pinapayagang pumunta at magpagamot dahil merong kayong sariling manggagamot. Sabi pa, yun ang prescribe ni Senyor. Prescription ni Senyor. Prescription my ass. Hi Linda, my love, my friend. Way back 2007. How are you, my friend? I am so sorry, my dear. The most of it that you can't understand. So yeah, I just have to use our own language. So I think when I see you in person, we have a lot to talk about. So thank you for being here, and I know it's Sunday. I am going to church later on this afternoon, and yeah, Bibing Florendo La Omok. I love you. I love you too. I don't understand. Yes, you don't understand. I know that for sure. But it's too long. It's too hard to explain here, and it's too hard for me to talk English and to speak English here when I am talking to my people back in the Philippines, in my lovely island of Socorro. I know you're good, my beautiful friend. So it's all good. Thank you, friend. Thank you. So yeah, it's just mahiya-hiya kayo. Pilit yung kinukuha, yung mga testigo sa baba at pilit ninyong tinatakot. Hayaan nyo na. Hayaan nyo na yung mga pamilya ninyong nasa baba. Hindi ba? Ang doctrine ninyo ikalimutan na at isiping patay? Iniisip nyo ng patay? Ba't kayo pabalik-balik? Dahil meron kayong kinatatakutan na lalabas kung ano-ano ang mga pinagagawa ninyo. Kaya ganun, pilit nyong kunin by hook or by crook, makuha nyo ulit. At pati, yung mga ginagawa doon sa labas, meron kayong pinapadalang mga decoy ninyo, mga undercovers ninyo, pretending to be a victim too, for you all to get everything you want to know, for you to learn and know how to cover your stupid ass crimes. Maribel Rudela Piao, hello Melba, I'm sorry, Melba. So, isa kayong isipin nyo na lang, wag nang magagugaguhan pa, oy. Pilit nyong pinagtatakpan, mga kaibigan. Pilit nilang sinasamba si Jerins at si Dr. Jose Rizal ay namuhay sa kanyang matabang katawan, kaya siya ay nag-oopera na ng mga bukol pero namatay naman. Ang dami diyang mga nag-a-add sa akin, mga taga-kapihan. Ina-accept ko. Karumal-dumal ang mga ginagawa ninyong panluloko sa mga tao na ngayon mga nabubulag at magfa-fire back sa social media. So this is the time of cyber attack. So attack mga kulto, kampo ng kulto. Come on.
Defend yourself. Defend your God. Mga katarantaduhang pagpapaniwala at pilit at kinukumbinsi ang kanilang mga tagasunod na huwag kayong matakot. Marami tayong mga sundalo kahit pa buong mundo. Buong sundalo ng buong mundo, isasalakayin tayo at aatakihin tayo. Wala silang magagawa kundi umatras dahil marami tayong sundalo. Yung mga puno dyan, yung mga buhangin dyan na nakahilera, magiging sundalo yan. Sinasabi ko sa inyo, ako ang Panginoon, kung sino at kung ano ang gusto kong maging tagapagtanggol sa atin mangyayari. Kaya wag kayong matakot. Mantakin mo yang mga buhangin at mga puno at kung ano-ano pa dyan. Magiging sundalo. Roland Quarental is watching and Cherito Luzada. So, hindi na kapanipaniwala. Pero, bakit hindi nyo tanungin? Bakit hindi gumaling si tatay? Bakit yung nanganak? Bakit namatay yung anak ko? Bakit hindi mo kayang buhayin kung kaya mong maging sundalo ang mga buhangin? Kaya ninyong baliin, kaya ninyong bilugin ang mga utak ng mga na naka-idol ng mga utak ng mga professionals dyan, na mga matitinik ang mga utak at mga kung sino-sino pa dyan. That is how many professionals na umakyat dyan sa inyo? Hindi na marunong mag-isip ngayon. Ang isip nila ay nakatuon sa inyong mga kasinungalingan na meron kayong prophet. Lahat sila na mga tagasunod ninyo at inuuto ninyo na sila ay mapapunta sa langit. Pero tinuturuan ninyo na magsisinungaling. Isaan na? Paano kayo mapunta sa langit kung kayo ay mga sinungaling? Isipin nyo yan. I-try nyo magbasa ng Bible. Alam ko wala kayong Biblia dyan. Tapos sasabihin ninyo na maayos ang inyong kupunan, na sumusunod lang sa utos ng Diyos. Ngayon ang mga nagsasalita ngayon, binabantaan nyo na. Binabantaan nyo ng patayin si Titing Sangko dahil nagsasalita siya umpisa pa noon hanggang ngayon. At ako din, siguro kung andyan ako, marami na akong taga-subaybay na mga agila ninyo. Walang ganyanan. Tutuhanan lang. Huwag kayong magbanta doon sa mga taong bumabana at nagsalita na. Huwag nyo silang habulin. Kung kayo ay tunay na Panginoon, gawin mo silang pepe. Gawin mo silang bulag. Gawin mo silang bingi nang hindi na sila makapagsalita, makarinig o kung ano-ano pa. Kung ikaw ay talagang Panginoong hayop ka. Ano pang mga kasinungalingan ninyo? At sasagutin natin. At salamat doon sa mga taong tumatawag, nagme-message kung ano-anong kahindik-hindik na nangyayari dyan dahil sila ay takot magsalita. Yela Swenson Cantarell, paano yan mapunta sila sa langit? Hindi nga marunong magbayad ng mga utang nila sa bangko. Corrected by mga ang daming mga may utang dyan. Ang daming mga may utang diyan na tinatago ninyo. Ang daming may mga kaso na tinatago ninyo dyan sa bukid. Hindi makababa at untouchable dahil nakagwardya. Hi, bestie! Naomi Estrada from Manila. Hello, my friend. My friend, I miss you. Ang akong choir director sa Pilipinas, sa Manila. Agoy na lang. Ang akong beautiful bestie Naomi Salamat Estrada is watching.
Besti, sobra na ang ginagawa. Ipag-pray mo nga ang bayan namin. Besti Naomi, salamat kamo sa ating pastor na tulungan kaming ipag-pray. Dahil meron ng pinamumunuan na ng kampo ni Satanas ang aming bayan. Pinapamunuan na at meron na silang sariling Diyos na inaangkin na siya ay buhay na Diyos na ang pangalan ay si Jeren Skilario. At marami siyang nabubulag na mga tao. Yes, Lord Erlyn Besas, natatawa ako sa mga puno at buhangin naging sundalo. Nanunood sila at palabas mga maleficents. Correct. Yeah, mga haka-haka, mga fictions. At pinapanood nila yan. Ipapanood nila at dininay na din nila sa kanilang channel na hindi daw nagpalabas ng impyerno ang kanilang Diyos. Palabas sila, eto na. Ang nagsisit up naman ng katarantaduhang impyerno at merong nagsisiga doon far away ay ang kanilang matinik na drug lord na si Karen Sanico. So sila ay nakatungtong doon sa taas ng hill. Nakatungtong sila to the left to reveal. Okay. Doon sila sa isang gabi ng kadiliman, inipon nila yung mga tao at mga nagka-radio sila. Meron sila mga radio, take note. Meron sila mga radio dahil kung saan sila nagbabantay at kung anong nakikita nilang i-radio lang. So that time, meron silang nagsisit up sila para mapaniwala ang mga tao na meron talagang impyerno. Ngayon naman, ang drug lord thank you, my friend, praying that God will intervene. He is our great defender. Amen to that, my friend. Oh my God, please help us. Please heal our town, my friend. Please. Tulungan niyo po kaming ipagdasal ang mga tao na mabuksan ang kanilang mga isipan na sila ay nasa kadiliman. Hindi sila mga nagbabasa ng kanilang Bible. Walang Bible doon sa bundok. Pero meron silang sariling Bible na ginagawa at pinapamemorize ng mga tagasunod. Ang daming pinapamemorize ng mga tao. Siguro mga hurim-hurim yun. Siguro papamemorize talaga. So bawat cluster meron silang meeting. So titignan kung sino yung makapag-memorize ng kanilang prayers. Sino yung makamemorize? Ngayon, kung hindi ka marunong mag-memorize, hindi ka makababa ng ilang buwan. Walang bababa. Mantakin ninyo yan. Ang bata from birth hanggang sa mag-asawa, ibawal bumaba sa lungsod. Dahil nga, at bawal ng cellphone. Tinatanggalan nila ang mga bata ng mga cellphones para walang mabasa, walang marinig, wala lahat. Para ang pagiging corrupt, makukorrupt nila ang mind ng mga bata. So, kahit pabilhan niya ng mga cellphones ng mga magulang o mga kamag-anak sa baba, ikukunin nila, kukumpiskahin nila. Hi Clifford Mascardo, I remember you. So, you were in 3rd year, 4th year na ako. Rosalie Tamayo. Welcome. So, ngayon, Dudoy Ilandag. Ang dami ninyong mga kabalbalan dyan at pinapasinungalingan ninyo. Maitago nyo man lahat ng mga kabalbalan nyo dyan. Mai-dispose nyo man. Pero, hindi nyo mai-dispose ang mga taong mga biktimang nagsasalita na. Just leave everything in God's hand. Trust Him. He will take care of everything. Amen to that, my friend. Amen to that. Pero, di ba ho, ang sabi ng Panginoon, kumilos ka tao at tutulungan kita. Ngayon,
Kung wala kaming bumabatikos at nagsasalita, hindi yan mabubuksan at sila'y patuloy manlason ng mga kaisipan ng mga tao at patuloy nilang gawing tagasunod at slaves ang mga tao. Papaghanap buhayin nila ng 7 araw, ang 5 ay kanila, 2 lang ang mapunta sa pamilya. So, ngayon ay umaaksyon na ang ating gobyerno. Salamat po, Panginoon. Salamat, salamat, salamat. Kami ay natatakpan na. Halos, pag hindi yan puksain ngayon, gawin niyang alipin ang buong bayan namin ng Socorro. At sila ay magbubunye. Aalipinin ng kadiliman ang buong Socorro at magiging drug hub. One thing for sure, marami ng butas underground ang Socorro para makalabas pasok ang kanilang mga chemicals para gumawa ng drugs. Kaya maawa kayo. Kayong mga magsalita na kayo. Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Ang gobyerno ay nasa atin. So, kaya huwag kayong magsalita. Huwag kayong matakot magsalita. Mahiya kayo. Kaya, ngayon, tignan ninyo. Tignan ninyo yung magkandara pa. Yan silang i-dispose yung kanilang mga medical equipment dyan sa taas. Dahil nga, wala silang mga licensed doctor. Undergrad lang. Kaya, bantayan ninyo. Bakit hindi nyo na lang sinabi sa inyong Diyos na bulagin ang mga tao para wala nang maisasabi o wala nang makapagsalita? Pero ngayon, ang ating mga taong nagsasalita at nagpapatutuo, gusto nyong patahimikin. So, kayo na lang kaya ang manahimik. So, ayusin ninyo ang inyong pagsisinungaling na hindi kayo babalikan. Walang reason na babalik sa inyo. A heart attack. Heart attack. Bakit may bula ang bibig? Bakit may mga marks? So, gusto nyong pasinungalingan, gusto nyong kumbinsihin sino ang mga pinagluluko ninyo. So ngayon, gusto ninyong na puro mali. Sige. Dalhin na yan sa laboratory. Para tayo ay manahimik both sides. Dalhin na yan sa lab. Ipaano na yan. Pumayag na kayo, wag nyong harangan. Anyway, yung 2 yan, ipag-aari yan ng public. Pag-aari yan ng public. Sila ay pag-aari ng buong bayan ng Socorro, pero sinulo ninyo. Inilibing nyo pa nga na hindi man lang nakabalsama ang ating butihing Mayor Denia Florano. Ano ang mga tinatago ninyo? So, mabuti pa'y manahimik kayo at kausapin ninyo ang inyong mga sarili. Kayo na lang ang mag-uusap at high five sa bawat isa dahil hindi nyo kami maluluko kahit ano pa ang gagawin ninyo. Dahil hindi ako nakainom ng inyong mga lason na pinapainom ninyo na siguro may mga hurim-hurim kaya nawalan na ng mga sariling pag-iisip ang inyong mga tagasunod. So, Ray Liano, Hilda Totoy. So, hindi na. Huwag nyo nang i-attempt na i-cover. So, better siguro na manahimik na lang kayo at ipaubayan nyo na sa inyong sariling Diyos na nahihipo ninyo at nakikita ninyo kung gaano na siya kataba. Pero ngayon, nanliliit na at nagbabawas na ng timbang dahil sa kanyang problema na iniisip. Hindi na nga makapagsalita sa mikropono ng mga taong or mga reporters na nagpupunta at hindi na siya at is na magsalita at may katabi pang kanyang sariling abogada. So, hindi na. So, kaya ngayon, sige lang,
ang aking mga taga-subaybay. Huwag kayong matakot. Kung kayo ay takot, sabihin nyo lang sa akin at ating ibubulgar at ipalabas natin sa madla nang sila naman ay magkandarapang itago ang kanilang mga anomalya dyan sa kulto ng kapihan. So, hindi ko kayo titigilan, mga animal kayo, kahit hanggang saan tayo makarating. So, magkandara pa kayong itago. So ngayong araw na to, bukas o itong linggong to, magkandara pa yan silang itago ang kanilang mga medical equipment, mga kababayan ko. So ganun na lang hanggang sa muli, at meron pa tayong maraming bombang ipapasabog sa kanilang mukha na hindi mapipredict ng kanilang Diyos, na sabi niya, mas, ano yung sinasabi, mas, unclear pa sa mirror ang kanyang bolang kristal. Nakikita niya lang. Ang daming mga nagme-message sa akin, tumatawag at ipapaalam kung ano ang gusto nilang iparating sa buong mundo. Andito lang ako na walang takot ipalabas. Walang takot na murahin kayong mga kulto ng kadiliman, at naman mga grupo kayo ng kampon ng kadiliman, at nakahilera kayo sa impyerno dahil mga sinungaling kayo, mga mapang-api, mga for short, mga kriminal kayo na pinangunguluhan ng ating walang hiyang Mamerto Galanida at Karen Sanico na isang drug lord. So, itago mo na lahat, buksan nyo na, dahil meron kayong paglalagyan balang araw. Bibilangin nyo na lang ang inyong oras, dahil maghaharap-harap na tayo sa katotohanan. So, i-orient nyo na lahat. Lahat. Magsasabog na ang katotohanan at wala kayong magagawa kundi magpaposas. Yes na, at ako'y pinapawisan na at namumula na ang aking mukha. Oh my gosh. Ay. So, hanggang dito na lang. Magandang gabi, kababayan kong Sukuro, aking minamahal na bayanihan, at kung ano-ano na lang dyan, mga farmers, kung anong mga grupo dyan. Salamat sa pakikiisa, sa patuloy na paglabas ng mga katotohanan, at balang araw tayo ay maging isang Sukuronhon. So hanggang sa muli, mga kaibigan ko, dito na lang. Ako, si Blue Marlene. Yun ang sabi nila, yan ang bansag nila sa akin. So, Blue Marlene is an expensive fish. So, thank you so much for giving me a name. Alright, so Dom Bulabog. Good night, everyone, and good morning here in United States of America, right here in my own backyard. So, yes. So, thank you so much, guys. Hanggang sa uulitin, marami pa tayong bombang pakakawalan. Bye-bye na. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.